Kasi itong si Marcos may hirit na naman eh. Alam mo, Mr. President, kung sino bumubulong sa'yo, pwede bang tanggalin mo na sa, ano mo, sa tabi mo yung bumubulong-bulong sa'yo? Nakakasira eh. Alam mo yun, magtrabaho ka na lang. Huwag ka nang humihirit ng mga ganito. Hindi maganda yung mga ganiring hirit mo eh. Mapapahiya ka lang. Sa dami-dami mong hinihirit, ito pang hihirit mo, mapapahiya ka talaga. Maniwala ka sa akin, ha? O, pakinggan natin yung hirit ni BBM, o. Wala umanong rehabilitasyon para sa epekto ng Super Typhoon Yolanda ang nakaraang administrasyon Paulit-ulit naman yung iba dyan. Sabi, dito ka nakapala naka-live. Hindi po, naka-live din ako sa YouTube. 2 lang. Oy, maraming mga nagpapabulaklak kung ano-ano dito sa TikTok, ha. Thank you very much, ha. Mas maganda yung marami pa yung mga dragon eh. Yung mga ganun eh, okay? Pero, Anarot, pabula-bulaklak ka pa dyan, ha? Tuloy natin. Oy, by the way, may subscription pala dito sa TikTok. Try nyo nga. Hindi, try lang naman. Pwede nyo naman kagad cancelin kung gusto ninyo. Try lang. Administrasyon, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tugod dyan ng mga dating opisyal ng Administrasyong Aquino at Duterte sa aking pagtutok. Habang nasa Tacloban, Leyte kahapon, tinanong ang Pangulo tungkol sa masamang kondisyon ng National Highway na patuloy na nagdudulot ng perwisyo sa mga taga-Samar. Ang sagot ng Pangulo, bumalik sa pananalasa ng Yolanda at ang anyay kawalan ng aksyon ng mga sinundan niyang administrasyon. Palpak talaga itong mga sinabi niyan to. Palpako ito. Palpak. Alam mo kung bakit? Hindi ho ginagawa ni Duterte yan nun eh, yung naninisi. Di ba nung unang pagtungtong niya, sinabi niya pa nga doon sa mga sekretary niya, wala nga, wag nyo nang sisisihin yung nakarang administrasyon, ha? Bakit, kanyo? Kasi, kung meron mang mga hindi nagawa yung nakarang administrasyon, ikaw na nakaupo dyan, Mr. President. Ikaw na nakaupo. Hindi maganda na isisisi mo ng isisisi doon sa nakarang administrasyon. Pambira, nakadalawang taon na kayo, sasabihin ninyo, ay wala pa rin yung project ng karsada dito. Bakit ninyo ginawa in 2 years? Mas mabilis pa si Isko sa inyo kumilos eh. Si Isko nga nakakatapos ng mga maraming proyekto. Tas kayo, ang gagawin nyo, sisisihin nyo yung nakarang administrasyon. Di maganda yung ginagawa nyo, sir? Dili man maganda yan, dili. Hindi talaga pa tayo nakapag fully recover. Hindi natin masasabi nakapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that all those rehabilitation, we only really started 2 years ago because nothing was done. Alam mo, sir, instead of justifying yung mga hindi nyo nagawa, kasi sinabi, hindi, we just started 2 years ago. Instead of justifying na walang kayong nagagawa, tapos isisisi nyo pa sa nakaraan, hindi pwede nyo naman sabihin na, no, we continue doing this and being papabilisan pa natin. Ganun sana eh. Kaya lang tuloy, nagagalit yung iba dito. O kamusta naman ang Ilocos? Na ang tagal ninyong pinamunuan. Wala nga nangyari. Tas ito, sisisihin nyo yung nakarang administrasyon. Naku, patay tayo dyan. In the previous administration. Sino ba ang dyan sa di ba sa Tacloban? Sino ba mga local government dyan? Di ba? Nothing was done in the administration before that. Dagdag pa ng Pangulo. 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. Siyempre, ngayon mo pa lang aasikasuhin yan. 12 years old, sabi niya, ngayon pa lang daw niya si asikasuhin. Natural, ngayon ka lang naging presidente. Nung mga nakaraan, may ginawa naman dyan. Hindi ko alam nasa balita pa, hindi niya nakita, walang nag-report sa kanya. The funding will be available whenever the schedule requires it. So yes, that's what we are doing. Dalawang administrasyon ang dumaan bago maupo sa pwesto si Marcos. Ang Aquino at Duterte administrations. Nako! Matapos manalasa ng bagyong Yolanda noong taong 2013 na kumitil sa buhay ng 6,000 tao, Ayan, nagalit na si Diego. Paano ba naman? Hindi mo alam, puro ka biyahe. Huwag ganun. Kaninoy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Panfilo Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery.
Sa pahayag ngayon bilang reaksyon sa sinabi ni Pangulong Marcos, sinabi ni Lacson na ginawa raw niya at natupad ang iniata sa trabaho para pangunahan ng rehabilitasyon. Malungkot lang anya na wala siyang kapangyarihang magpatupad at maglabas sa mga pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon mula sa pinsalang iniwan ng Yolanda. Ang dating Presidential Legal Counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo dumipensa at sinabing misinformed daw si Pangulong Marcos. Ang Administrasyong Aquino nakapagpatayo raw ng 160,000 na pabahay na sinimulang ipamahagi noong 2014. 45,000 housing units naman ang naipatayo at naipamahagi raw ng Duterte administration. At least to si Panelo, kahit tao ni Pangulong Duterte, ina-acknowledge niya yung ginawa ng mga Aquino. 'Di ba? Ganyan ang tunay na public servant. Hindi yung katulad ng ginagawa ni Marcos na sisi dito, sisi doon. At least to si Panelo, ayan, as in, binigyan niya ng credit yung mga nakaraang administrasyon. At sa pagtatapos ng termino nito noong 2022, katumbas ang 85% ng target na pabahay ang naipamahagi. Ayon kay Panelo, ipinagpapatuloy daw ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng nalalabing trabaho sa rehab. At the same time, sinabi niya, pinagpatuloy din ng administrasyon ngayon. Kambira, Mr. President, Mr. President, kung saan-sana lang yung mga issue mo, kung sino-sino na lang pinakikinggan mo siguro. Alam mo, Mr. President, baka naman kasi si Mike Abe yung ninyo, advisor ninyo. Kung si Mike Abe yung advisor ninyo, wala talagang patutunguhan tong bayan natin. Kaya pala, si palang advisor neto, si Gadon. Wala talaga. Kung si Gadon nga naman magiging advisor mo, walang niya mangyayari sa bayan natin. Kaya mali-mali na lang Pero dapat kilalanin ang nagawa ng kasalukuyan at ang nakaraang dalawang administrasyon. Yun! Batay naman sa annual audit report ng COA sa NHA, halos 43,000 ang naipatayong housing units para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa pagtatapos ng 2016. Karamihan niyan ay naipatayo sa panahon ng Administrasyong Aquino. Nagpatuloy ang programa sa panahon ng Administrasyong Duterte. Sa pagtatapos ng 2022, umabot na sa 166,034 na pabahay. Tingnan mo. Tingnan mo, So, ibig sabihin, may nanggawa. Ay na naman Yan ang sinasabi ko Kung sino man yung mga bumubulong dito kay Bongbong Marcos, pinapahamak niyo yung presidente. Ang ina nyo Hindi, sa totoo lang kawawa to ngayon si sunog na naman ng presidente dito sa pinaggagawa ninyo. Ayan di man lang kayo nagtanong sa audit report ng COA. O di palpak na naman yan. Ang gago nyo kasi. Yung mga nakapaligid kay Bongbong Marcos Hindi nyo sinasabi na yung totoo. Para lang makabida-bida kayo. Di ba? Ang naipatayo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ayan ang problema. Ito ibabalik ko lang kayo sa nakaraan. Ibalik sa nakaraan. Yung mga tumatawag sa akin ng bakla sa TikTok. Bakla po talaga ako. Gusto mo anong masama kung bakla? Gusto mo Matuloy natin. Meanwhile, 205,000 Typhoon Yolanda victims will soon be... Bakit bang gaganda ng mga news reporter na UNTV, no? Si Harlin Delgado, nandyan din Di ba? Ito ang news na ito. Ito yung news nung panahon ni Duterte. Granted free housing from the government. Rosalie Cos is in Quezon City to tell us why live. Yes, Rosalie, go ahead.
Good evening, Darlene. 205,000 beneficiaries who were victims of Typhoon Yolanda will avail the free house and conditional grant of lot of the government under the Duterte administration. This was the announcement President Rodrigo Duterte made. Oh, ayan hindi nyo lang PCO, di nyo man lang ibinalita. Dapat sa susunod, PCO, bago nyo pagsasalitain si Bongbong Marcos, mag-research muna kayo. Meron kayo, nasa yan siyempre, may personal copy niyan, yung RTBM, di man lang kayo nagre-research. Mag-research naman kayo. Puro kasi kayo dyan na panghihit-hit ng ng utot ng bawat isa, kaya tuloy wala kayong nagagawang maayos dyan sa PCO. Mag-research kayo. Ayan meron na ibigay Pangulong Duterte Mas mabilis pa kami mag-research sa inyo. Before he ended his speech for the first housing. Binabati ko yung mga kabangag sa TikTok Ang dami na namang bangag sa TikTok. Oy, mga kabangag sa TikTok. Tuwan-tuwa kayo, no? Nagising ko yung inyong mga diwa, mga kabangag sa TikTok. Summit of the National Housing Authority he attended under his administration. Yung housing ninyo, after a few years you have to pay 200,000. Yung Pablo pati yung Yolanda. Basta ako pa ang presidente, libre na yan. No more. According to NHA General Manager Marcelino Escalada, house and lot package amounting to 290,000 pesos will be... Ayan sabi ni Duterte, libre pa. Kung dati daw, 200,000. Anarot, di ko nga maklik Nung kiniklik ko yung pangalan mo, di naman dumalabas yung moderator Ang meron lang dito, reply, pin this comment, translate, mute, block account, report. Gusto mo, i-block account na lang kita. Gusto mo, Anarot? Number 1 ka pa naman dito, nakasulat Pag kiniklik ko, wala Ayaw mo yung mga bangag dyan. Enjoy na enjoy yung mga bangag dyan Mga bangag, manood kayo kung papaano nyo sinunog yung presidente ninyo. Hindi kasi sinunog nyo presidente ninyo. Ayan na nga may balita na UNTV Dati, binabayaran pa 200,000 nung kay Duterte, wala nang bayad. Granted to all the Typhoon Yolanda victims who belong to the marginalized sector. Tuta ka ni Duterte, okay lang, kaysa naman tuta ng Amerikano. At least tuta ko ng Pilipino. O kayo, tuta kayo ng mga pulburon nyo. Means this beneficiary in Typhoon Yolanda affected areas such as Samar, Leyte, Tacloban, Palawan, Cebu, Iloilo, Panay, and Antique will avail of free housing. But the lot allotted for them will be granted conditionally. The grant for the house is free. The grant for the land will be usufruct so that people will not be able to sell it, dispose it, or make it as a collateral for future financial requirements. Meaning it will be owned by government. These housing projects amount to close to 50 billion pesos to be funded by the National Appropriations. As of now, NHA reports of 131,000 ongoing Yolanda projects, and these constructions are already awarded. All Yolanda projects bidded out last year should be completed in December 2017, while the remaining projects bidded out last month should be completed in December 2018. Sabi ni Madam, please forgive me to say this. Why do I have the impression that VP Sara's loyalty is her side? Andali, ba't nawala yun? Ba't yung binura? Binabasa ko, binura ninyo. His silence like no comment. Is there a way for us to persuade, assert our VP Sara to speak? Huwag niyong binubura. Binubura niyo agad Alam mo, hindi naman natin mapepuwersa si VP Sara kasi sinasabi ko naman sa inyo, hindi siya yung pwedeng magsalita basta-basta. Alam niyo kung bakit? Kasi siya yung makikinabang Kung sakasakaling matanggal si Marcos, siya makikinabang. Hindi magandang tignan na siya ang kokontra. Di ba? Ang dating,
parang nangaagaw siya ng kapangyarihan. Hindi naman po siya katulad ni Leni Robredo. Si Leni Robredo, alam mo naman yun. Ganid sa kapangyarihan yun. Kaya wag niyong anuin si BP Sara, hayaan niyo lang siya dyan. Easy lang siya, easy. 18, allowing 2 years of implementation. Meanwhile, President Duterte also turned over certificates of awards to 105 NHA housing beneficiaries. Some of the recipients were informal settler families living along danger areas in Metro Manila, while some were calamity victims. Back to you, Darlene. Thank you, Rosalie. And that's Rosalie Cos reporting live from Quezon City. Ayan, Kita nyo na. Ano ginawa ninyo, mga tanga kayo dyan sa PCO? Pinapahiya ninyo, si PBBM sa ginagawa nyong yan. Hindi nyo sinasabi ang katotohanan. Ngayon, magsasalita tuloy si Naku, kaya tuloy nagalit na si Panelo Tita nyo ito ha, pakita ko itong na to. But it is not accurate to say that the Aquino and the administration of Duterte walang nagawa kasi nga 85% nga ang naubos Ang natira lang 15%. Kaya credit must be given to where it is due and to whom. Di syempre Aquino administration, Duterte administration, and BBM administration. Lahat sila. Kaya lang, yung mga basher sa TikTok kala mo may alam pero puro naman mga K-papangit yan. Anong K-papangit? Puro na nahilig lang yan, K-pop. Yung mga karpinterong nagme-makeup. Hirig-hirig niyan yung mga nagti-TikTok dyan. Kala mo may mga alam sa politika. Pero anong alam niyan? Puro kabaklaan ang lang alam niyan patungkol sa K-pop nyo dyan. Tigil nyo yung kakatarantaduhan nyo. Kunwari, makabayang kayo. Make-up kayo ng make-up. Kalalakin yung tao. ang naging problema sa tingin ko, as usual, the President is always misinformed of the facts and the figures. Yo, misinform. Yun, misinform. The next performance will start momentarily.